nagsalita na po etong si Presidente Marcos kaugnay mga kababayan sa nangyaring impeachment kahapon dyan po sa Kamara na nakakuha ng napakaraming boto para ma-impeach etong si Sara Duterte. So eto, pakinggan po natin, galing po sa News 5 Everywhere. Ano po etong press con ni PBBM. At merong mga binitawang salita dito si PBBM mga kababayan na yung mga sumakay dun sa unang pahayag ng presidente, mapapahiya kayo dito ngayon. Ano po, so ito, pakinggan po natin. Yan Good afternoon. Well, the reason I called this press conference is that, first of all, I remember that over the Christmas holidays, I promised you that I will be more accessible to the press. And I am now fulfilling that promise. And because, to tell you the truth, I've been a little bit dissatisfied with the ambush interview. Kasi some of the things that we talk about are not simple na yung isang soundbite lang kuha na. Hindi pwede yun. So, so I thought that we should have a proper press conference where you can ask your questions, take your time asking the question, hindi tayo nagmamadali. And to continue that, I think sabi dito, presidenteng adik. Yung presidente mo, hindi adik sa fentanyl. I've asked Cesar to arrange that we do this at least once a month, unless there's something very, very important, like there is today. Now, I know I have been watching. Of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings in the different, both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Kaya sabi ko, hindi naman yung mga sagot ko hindi makukuha sa isang sentence lang. Kaya kailangan siguro gawin na natin to. And so anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula mga tanong sa mga commentator, mga kababayan. Siyempre, isa tayo dyan sa mga ganyan. Ano po? So ngayon, eto masasagot lahat ng mga katanungan natin at masasagot din yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na about do sa unang statement ni PBBM na wag nang pagtuunan ng pansin etong si Sara Duterte, mga kababayan, kasi nga may mga dapat unahin. So ngayon, eto pala yung totoo dyan, mga kababayan. Pakinggan nyo itong mabuti ha. Ito yung totoo dyan. Lahat ito. Nung I made the pronouncement, sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment. Dahil marami tayong madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. At nung panahon na yun, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Totoo yun, mga kababayan. Noong sinabi ni PBBM yun, sana wala pa naman nga talaga nagpa-file ng impeachment, mga kababayan. Kasi akala natin, yung iba sa mga magpa-file ng impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte ay galing sa sa mga sumusuporta kay PBBM. So ngayon, mga kababayan, since akala natin nung una galing sa mga sumusuporta kay PBBM yung magpa-file ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, ganito yung sinabi ng presidente, mga kababayan. Eto, pakinggan pa natin. Practical. At nung panahon na yun, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Kaya sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, huwag na muna natin gawin ito. Kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, huwag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Totoo! Wala, sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na huwag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila de Lima, the religious group nag-file ng tatlo. And if you remember, nung Pakinig yan, mga kababayan. Totoo naman yung sinasabi ng presidente.
sa mga kaalyado niya sa sa congressman, sa Congress, walang nag-file. Walang nag-file ng impeachment mga kababayan laban po kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, yung panawagan ni PBBM do sa kanya mga kaalyado, yung lumabas na leak na message mga kababayan, na sinasabi niya wag nang pagtuunan ng pansin itong si Sara Duterte, etc. mga kababayan. Totoo naman, sinunod naman ng mga kongresista. Kaso nga lang, hindi pwedeng kontrolin ni PBBM yung iba. Ano po, hindi pwedeng hindi niya pwedeng diktahan or utusan, especially yung mga kababayang Pilipino natin. Kaya nga mga kababayan, pansin nyo ba yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi naman mga sumusuporta kay PBBM yon. Yun po mga kababayan ay may mga sariling paniniwala na ang paniniwala nila ay ma-impeach etong vice presidente kasi nga hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Yun po ay sarili nilang paniniwala. Alangang pigilan niya ng presidente mga kababayan. Alangang kontrolin niya ng presidente. Siyempre hindi. Kasi nga hindi nakikialam ang presidente natin mga kababayan sa mga kababayang Pilipino po natin. Nagbigay lang siya ng kanyang opinion mga kababayan sa mga kababayan natin. At nasa sa kanila na yung kung pakikinggan nila or hindi. Pero nga dahil nga yung mga kababayang Pilipino natin, yung iba hindi naman kaalyado ng presidente, may karapatan silang mag-file at hindi pwedeng pigilan ng Kamara yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Statement si JPE na sinasabi niya hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this. They will now, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they have no choice. Nakatali na ang kumay nila. They have to do this. And they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So, yun ang... Iiyak na ba ako? Yung mga dito, mga taga-suporta ni iiyak na ba tayo? Ayan maliwanag naman. Kahit pa mag-rally kung sino man, yung magrarally mga kababayan para pigilan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, once na nasa Congress na yan, walang pwedeng pumigil yan. Kasi nga mga kababayan, parte po yan ng konstitusyon na dapat gampanan ng Kamara, ng Congress, ng House mga kababayan yung kanilang trabaho at gampanan din ng Senate yung kanilang trabaho. Hindi nila pwedeng pigilan yan mga kababayan. Once na na-file sa kanila, yung mga impeachment complaint na yan. Kaya sa ayaw at sa gusto nila, especially ng mga taga-suporta ni Digong, matutuloy at matutuloy po ito. Mangyayari at mangyayari ito. Tandaan nyo yan, tama yung sinabi ni JPE, ni Sir JPE mga kababayan, na kahit na sino man, walang karapatan na pigilan etong pag-usad ng impeachment na ito kasi parte yan ng konstitusyon at parte yan mga kababayan ng due process. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. You have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see because it is many, as you've heard before, that we heard many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, Saka mga kababayan, wag niyong kalimutan. Wag niyong kalimutan na yung presidente na nagsasalita ngayon, naging judge yan ng dating impeachment mga kababayan, impeachment trial. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, alam din ni Presidente Marcos na kapag ang impeachment ay na-file na, walang magagawa ang Kamara at saka ang Senate kung hindi gampanan yung kanilang trabaho. Baka nakakalimutan lang nung iba na basta makabatikos dyan kay Presidente Marcos. Ano po, ipagpatuloy pa natin.
We have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And now I'll open the floor to any questions of yours. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of Oh. course. Did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Totoo. Ang punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na, but what's your opinion on what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your Ayan, duty. oh. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign though. Oh, yan, oh, maliwanag mga kababayan. Isa lang pala yung sinabi ni PBBM sa kanyang anak na si Congressman Sandro. Gawin mo yung trabaho mo. Trabaho mo yan, ang judge na yan. Gawin mo yung trabaho mo. Kasi mga kababayan, ang trabaho ng mga kongresista ay maging boses ng mamamayan at gampanan kung ano yung nararapat mga kababayan. So ngayon, yan lang yung pinayo ng presidente sa kanyang anak. Sundin mo, gawin mo yung trabaho mo. Na ang judge na yan. Napakadali lang mga kababayan. Trabaho ni Congressman Sandro Marcos, ang paglingkuran ng taong bayan at interes ng mamamayan yung pinag-uusapan. So dapat interes ng taong bayan yung unahin nila. At naandya na ngayon mga kababayan at yung panalangin ng mga netizen ng taong bayan na dapat mapapanagot yung mga politiko na hindi alam kung saan dinadala yung pera ng taong bayan, naandi dito na. Magdidire-diretso na yan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maricel Halili, News 5. Sir, magandang hapon po. Sir, Ay, wag niyong tanggalin yung mga wag niyong i-remove yung mga basher diyan. Hayaan niyo lang sila na andyan diyan, wag niyong tatanggalin. Hayaan niyo, ganun talaga ang buhay. Umiiyak talaga pagka may time. Ano po, kasi nga hindi nila gusto itong naririnig nila. Hayaan niyo lang sila diyan. you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto, especially dun sa mga ongoing priorities? Yan. Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Kung paano nila gagawin, if they will immediately convene, if they will still study the rules, if they are going to wait until the next session. So we'll have to wait until they decide on how it's going to be. Pero just to be categorical about it, sir, don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time and yet nag-proceed pa rin yung impeachment case? No. I'm sure
that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Totoo. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede, hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So tinuloy nila. And I don't view that. Tsaka mga kababayan, ganito kasi yan eh. Kita nyo ba yung panawagan ng mga kababayang Pilipino natin noong nakaraan? Noong nagsalita si PBBM mga kababayan about do sa impeachment, tawag ng pagtuunan ng pansin etong si Sara Duterte. Ang lumalabas kasi mga kababayan, parang kinukontrol ng presidente ang Congress. Yun ang dating kasi sa iba sa mga kababayang Pilipino natin. Kaya nga ang naging panawagan noon, wag pakialaman ni PBBM yung impeachment laban po dito kay Sara Duterte. At hindi naman nga pinapakailaman ng presidente kasi nga opinion po niya yon. Mga kababayan, yung sinabi po niya. At nasa sa Kamara na lang kung ano po yung gagawin ng Kamara since na-file na nga yung mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, pag hindi na-impeach or pag hindi ito nagporsyo, itong mga impeachment complaint, ang lalabas dyan, yung Kamara nakikinig sa sinasabi ng presidente na didiktahan ng presidente. Yan po ang lalabas dyan mga kababayan. Kung ganito, yung nangyari ngayon, ibig sabihin mga kababayan, gumagana yung proseso sa Kamara at hindi po mga kababayan nakikialam ang presidente. Dapat ipagpasalamat natin yan. Kasi nga mga kababayan, hinahayaan ng presidente na gawin ng Kamara at ng Senado yung trabaho po nila. Ano po? So ngayon, magaling yung maliwanag. Kasi nga, di ba ang panawagan ni Panelo, ni Harry Roque, Mr. President, hindi ata nakikinig sa'yo yung mga kasamahan mo dyan sa Kamara. Kasi nga, ang proseso, itinutuloy pa rin nila. Hindi ka pinapakinggan. So siguro mga kababayan, nung panahon ni Duterte, pag sinabi ni Digong na i-impeach mo yung si ganito, kailangan makulong yung si ganito, siguro baka ganun yung ginagawa nila. Mga kababayan, kaya nasasabi ng mga kaalyado ni Duterte na hindi nakikinig ang Kamara, mga kababayan kay PBBM. Siguro nung panahon nila, gawain nila yon. Pero sa panahong ito kasi ngayon ni PBBM, talagang nakikita natin na hindi talaga nakikialam ang presidente sa proseso. Mga kababayan, especially sa proseso sa Kamara at sa proseso sa Senado. Taliwas dun sa pinapalabas ng mga sumisira sa ating gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. That as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Thank you, sir. Thank you. Kung ano yung tama, Lionel tama Maribojo, yun. UNTV. Sir, other issue. Sir, ano po yung nasa likod ng biglaang pagpapalit ng liderato po ng PhilHealth at ano po ang inyong direktiba sa bagong PhilHealth President, sir? Actually, kung titignan ninyo ang qualifications ni Dr. Mercado, he is very, very well versed in both hospital administration, insurance, and his whole life has been devoted to healthcare. And so, it was after nung nag-oath taking kami, matagal kami nag-usap. Sabi ko, baliktad, hindi ko siya ina-advise, he's the expert. So tinanong ko siya, ano sa palagay mo ang kailangan natin gawin? And we went, pareho kami, immediately napunta yung usapan sa digitalization. Kasi maganda naman ang serbisyo ng PhilHealth. Ngunit yung pag-process ng ng claim, pag-apply, etc. Hindi kinakamay pa rin. Kaya't napakabagal. And that's why that became a priority. But of course, beyond that, he has many other ideas on how to make the services of PhilHealth more inclusive, expanded, and again, to give better coverage for different conditions for those who will avail of the PhilHealth services and of their financial support. Sir, nagre-resign po ba si... Sinabi niya sa akin, sige, that's as far as I can tell you. Sabi, I'll go to say in a week's time, sabi niya sa akin, in a week's time, may bigyan kita ng report, much more detailed, kung ano sa palagay ko yung nakikita ko sa PhilHealth na pwedeng palitan, pwedeng palakihin, etc., etc. Sir, may we know, nag-resign po ba si Rel Ledesma? Well, yes, he left his position already. Sabi niya that nahirapan na rin yata siya sa with all of hindi siya sanay sa politika. Kita niyo mga kababayan, ito yung maganda kasi sa gobyerno ni PBBM. Kapag kayo mga tao, especially yung mga taong nawawala sa posisyon,
binibigyan ng magandang exit. Eto, binibigyan ng magandang exit, mga kababayan. Ganyan din yung nangyari kina Vic Rodriguez, kina Trixie Cruz, mga kababayan. Ganyan din yung nangyari. Yung mga nawawala sa gobyerno, may mga magagandang exit sila. Kaso nga lang ang problema, yung iba kasi nakatulad nitong si Vic Rodriguez, nitong si Trixie Cruz, sila lang naman kasi ang naninira sa gobyerno pero wala silang narinig na paninira galing po sa gobyerno. Kita nyo, maganda mga kababayan yung sinasabi ni PBBM dito about dun sa taga PhilHealth, mga kababayan, na nag-resign. Na bumaba sa pwesto kasi nga sinasabi dito, hindi daw sanay sa usaping politika. Kasi nga 'di ba nung naipatawag, mga kababayan, sa Senado at saka sa Kamara, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, talagang naging matinding usapin etong PhilHealth, mga kababayan. Kasi nga lalo na nung nawalan ng subsidy, mga kababayan, etong PhilHealth, isa ito sa naging matinding usapin, especially nung 2024 at hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Mandy Ledesma very much comes from the private sector, so I think he found the transition to be jarring, shall we say. Thanks, sir. Chona Yu, People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, just would like to get your thoughts on Representative Marcoleta's statement that there is no such thing as the West Philippine Sea. Ayan! Oh! Okay. Okay, he's expressing his opinion. When I see him, ko siya, he's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Sir, yung Chinese monster ship nasa West Philippine Sea for more than a month now, how are you going to respond to this? Will you change your approach? Kasi parang hindi naman umaalis. Nakuha niyo, mga kababayan, yung sinasabi ni PBBM. Tama yung ginawa. Tama yung ginawa ni Congressman Marcoleta kasi kumakandidato siya eh. Nang dahil sa ginawa niya, mga kababayan, nakilala siya ng taong bayan. So tama naman yung ginawa niya na sinabi niya na ang West Philippine Sea, mga kababayan, katang isip lang or gawa-gawa lang, tayo lang ang gumawa ng West Philippine Sea. Sa madalit salita, gawa-gawa lang ng Pilipinas. So tama yung ginawa niya na sinabi niya yon. Bakit? Nang dahil sa ginawa niya, ngayon nagkaroon ng idea ang taong bayan kung bakit wag siyang iboto. Doon sa area. Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory. And isama na rin natin to sa topic natin, mga kababayan, kasi napakahalaga ng usapin na mga teritoryo po natin sa West Philippine Sea. Kasi atin yan, mga kababayan, at ang kita nyo naman, ang sinasabi ng presidente dito, kailangan nating idepensa. I-defend lang natin yung ating teritoryo pero hindi tayo nakikipag-away. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. And our territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang ang iniisip na, ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that. No matter what any other foreign power does, that is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter saying that they're... Sabi dito, cool talaga si PBBM. Simple lang ang answer, pero nakakabwisit sa mga critics, haha. Hindi, kasi mga kababayan, kita nyo, tinawanan nga lang ni PBBM eh. Napatawa nga lang si PBBM. Pag nagkita daw sila ni Congressman Marcoleta, lolokohin niya daw etong si Congressman Marcoleta. Tapos sa huli, sinabi pa si PBBM na tama lang yung ginawa ni Congressman Marcoleta kasi dyan siya magaling. So ngayon, mga kababayan, alam niyo kung bakit tama yung ginawa niya kasi yun yung magpapatalo sa kanya. Sa huli. Anyway, pagpatuloy pa natin. Doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find, they will always find the Philippine presence. No matter what they do. Kahit na
Yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our waters. Sir, last Ito, dapat maunawaan nyo to mga kababayan. Bakit ba kahit wina-water cannon na, yung mga sasakyan nating pandagat mga kababayan, hindi lumalaban yung ating mga kasundaluhan dyan po sa West Philippine Sea. Alam nyo kasi ang isang dahilan kung bakit naandyan dyan pa rin yung ating mga sasakyang pandagat sa West Philippine Sea kasi nga binabantayan nila yung ating mga mangingisda na nakakapangisda ng maayos mga kababayan dyan po sa mga teritoryo natin. Yun yung dahilan kung bakit mga kababayan ang ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea kahit na nahihirapan sila, winawater cannon sila, nililaser sila, binubuli sila, nananatili silang nandiyan dyan kasi pinoprotektahan nila yung ating mga mangingisda na makapangisda ng maayos. So ngayon, kung titingnan ng iba, akala kasi nila nakikipagmagalingan yung ating mga sundalo dyan po sa West Philippine Sea. Akala kasi nila nakikipaglaban, nakikipagbulihan yung ating mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. Hindi nila alam na kaya ang ating mga sundalo ay naandyan dyan yung presensya sa mga teritoryo natin, hindi lang dahil pinoprotektahan yung teritoryo po natin, kung hindi dahil pinoprotektahan din yung ating mga mangingisda na makapangisda ng maayos nang hindi nabubuli ng China, ng mga Chinese Coast Guard. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. na lang from me. Sir, last week you said na you had a deal with China. Nagbigay kayo ng condition sa China na you will pull out the Typhoon missile if and when China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. No. I didn't expect them to either. Because no, I didn't expect them to, and they haven't responded specifically. They've responded in general terms, saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles, nothing specific about the reduction of tension, the reduction of the aggressive moves, and nothing like that. Wala kaming napag-usapan na ganun. Thank you, Mr. President. Alexis Romero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. Saka pansinin nyo mga kababayan, bakit tahimik ang China dun sa naging pahayag ni PBBM? Yung hamon ng presidente na aalisin mga kababayan yung Typhoon missile dito sa ating bansa kung titigilan nila yung teritoryo natin. Kita nyo, nanahimik ang China sa isyong yon. Kasi nga mga kababayan, wala silang pagpipilian doon. Ang gusto kasi nila, kamkamin yung teritoryo natin mga kababayan, pero gusto rin nila na mapaalis mga kababayan yung Typhoon missile system dito po sa ating bansa. So ngayon, pansinin nyo, wala silang sagot dun sa naging hamon ng presidente po natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero wala pa tayong nakikita. Ano po, ipagpatuloy pa natin. President, no? Let me just go back to one of our interviews during one of your previous US visits sa Honolulu, Hawaii, when asked about the looming impeachment supposedly that time, no, against Vice President Sara Duterte, no. When asked, no, you told reporters, you told us, binabantayan namin ng mabuti, this was in Honolulu, Mr. President, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached, so we will make sure that this is something we will pay very close attention to. So that time, apparently, you do not want her impeached. Given these recent developments, do you hold that stance still, or your position has changed? It doesn't matter what I think. It will have to go to the procedure. They will go to trial, and we will have senator judges, and they will hear the case. The prosecutors will come from the House. There will be a defense panel, and it will be a trial. It doesn't matter what I think at this point. That was my opinion. That's my opinion when I was asked that. None of this had happened yet. But Tama yun mga kababayan. Opinion ng presidente yon nang hindi pa ito nangyayari. Opinion niya yon mga kababayan, pero hindi pwedeng mawala yung due process dahil lang sa opinion niya. Totoo yun mga kababayan, yung sinasabi ng presidente. Kasi di ba nagbitaw nga siya dati ng salita, okay pa ata ang unitum noon, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, or papunta pa lamang sa pagkakawatak-watak ng uniteam. Mga kababayan, nung natanong etong si PBBM about impeachment,
kay Vice President Sara Duterte. And then nagbitaw nga siya ng pahayag doon na tinututukan nga nila, and then hindi ni Sara deserve na ma-impeach, mga kababayan. Pero yun po ay kanyang opinion. Hindi naman po pwede na yung opinion ng presidente ang masusunod at hindi masusunod yung due process. Paano naman, mga kababayan, yung pag-usad ng batas? 'Di ba? Kaya nga, mga kababayan, sabi nga ng presidente, opinion niya yon, pero hindi pwedeng maisantabi, mawala yung due process, mga kababayan. Na ang judge na yan, naka-due process na, mga kababayan, may mga trial, dapat masunod yan. Ano po, at yung kanyang opinion ay opinion niya lamang po. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Well, I have to keep reminding you, the executive wala kaming formal role in the entire impeachment process. The executive has no formal role. If ever there's an informal role, makakausap ko. Sinusubukan kasing i-corner si PBBM dito. Ito paulit-ulit itong itinatanong sa kanya, pansinin niyo, mga kababayan, pero hindi nila ma-corner ang presidente dyan. Kasi nga, ang laging isasagot ng presidente dyan, may due process, may impeachment trial. And then hindi pwedeng mawawala lahat ng yon dahil lang sa opinion po niya. Ano po, kasi pag nasunod yung opinion niya, ang lalabas dyan, mga kababayan, nagdidikta ang presidente. So ngayon, hinahayaan ng presidente na gumulong yung due process dito sa ating bansa. At ayan na yung impeachment ni Sara, naka-due process na, yun ang dapat masunod. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yung TV speaker, makausap ko yung congressman, makausap ko yung senador, si SP, makausap ko. But that's about it. Pero they will decide how they will proceed. Not I don't think you can expect the congressman or the senator or the SP or the speaker to come to me. What do you want us to do? They know, but they have their own way of doing things, and that's what they will implement. So siguro the most that the president can do, or any part of the department of the executive can do, is moral suasion. Wag na lang sana. Wala, that didn't work. Natuloy pa rin. So we follow the process. Diba? Yeah. Proseso. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Hello, sir. Sir, I know co-equal branch po natin dito po, sir. I know co-equal branch po natin, sir, yung Senate. But are you planning, sir, to personally ask the Senate kung paano po nila i-handle yung impeachment para po tayo sa executive makapag-address? Paano nila kung paano po nila i-handle once na ma-transmit po sa kanilang impeachment para lang po tayo sa executive, malaman din po natin kung paano gagawin nating adjustment doon sa possible effect po sa bansa nito. Doon sa possible effect po ng impeachment sa bansa. It's not again. You should ask now. At least at this point, it's in the Senate. You have to ask that from the Senate. If you're going to ask about the prosecution's case, I don't know if you'll get an answer right now because we've only just started. But they are the ones that you should be asking. From this point on, I'm just a very interested observer. But again, I don't appear, I will not be part of it. There will be no representation from the executive. Why should there be? So, wala talagang, we leave it to Congress, now specifically the Senate, to exercise their own wisdom. Sa madalit salita, yung sinasabi ng presidente dito, ang magagawa niya lamang ngayon, mga kababayan, mag-obserba at hindi makialam dito sa due process na gumagana, mga kababayan, since nasa Senate na nga, na i-transmit na nga itong mga impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, hindi pwedeng panghimasukan niya ng presidente at hindi niya pwedeng kontrolin yan, mga kababayan. Ang maganda nga lang kay PBBM, kung titingnan po natin, hindi siya katulad ni Digong na kinukontrol yung mga bagay-bagay di umano. Ano po ang ginagawa ni PBBM? Hayaan nyo na andyan dyan yung due process, edi sundin natin yon. Trabahuin nyo yung trabaho ninyo, gawin ninyo yung trabaho ninyo, yan yon. At hindi ako makikialam dyan. Mag-oobserba lang ako. Di ba, mga kababayan? Napakaganda ng pahayag ng presidente. Eden Santos, Net 25. Mr. President, sabi niyo po ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Nung nag-ask po ng advice sa inyo si Congressman Sandro Marcos, as a father and as a father of this nation, hindi niyo po ba naisip, na-advisean siya na gawin kanyang duty para sa kapakanan at interest ng mas nakararaming mga Pilipino at yung kung ano po yung standing niyo na sana ay wag matuloy yung impeachment? The House is a collegial body. They decide as one. And that was what the House decided. He is a member of the House of Representatives. So, as a member of the House of Representatives, he has to do his duty.
Whatever his opinions might be, he must do his duty. Tama. Even if he's hesitant, and all this applies to not only my son, it applies to all the congressmen. Once na-file na yung impeachment complaint, gawin nyo na yung trabaho ninyo. Wala na silang choice. Yun ang tinutukoy ko, yung una kong statement tungkol dito. The Senate has no choice, the House has no choice. Diba? That's exactly what the situation is. Once the second that the complaint were filed. Ang government po ba ay ready kung ano man po yung maging effect implication nung sakaling matuloy po yung impeachment trial sa Senado? If in case po na may effect, kasi magtatrabaho po sila, baka maapektuhan yung kanila. Antayin natin kung ano yung gagawin nila. Because I don't know. Hindi pala, wala tayong timetable, wala tayong paano yung pag-conduct, what are the rules that will be followed, etc. Antayin natin. It is up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it, etc., etc. So, who will be the presiding judge? If we have a senator judge, who will be the presiding? All of that. Last na lang po, wala po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka maka-abala nga naman po sa trabaho? Ay, gago yung tanong, no? Etong si Sara Duterte sa kamay ng panawagan ng mamamayang Pilipino na papanagutin etong mga politikong hindi marunong magpaliwanag kung saan dinala ang pera ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, ganito lang yan eh. Para kasi nga ang sinasabi do sa tanong, wait, naglag tayo. Ay, comment nga ako, naglag tayo mga kababayan. Wait lang. Ayan, okay na. Para kasi mga kababayan ganito, ang sinasabi nung tanong, kung wala daw balak etong si PBBM, nakausapin at pakiusapan yung mga kongresista, yung Senate, mga kababayan, especially yung Senate, na wag nang ituloy etong impeachment na ito laban kay Sara kasi makaka-apekto ito sa bansa. Pag ginawa yan ng presidente, parang itinapon niya yung interes ng mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino nga ang kalaban dito ng ating Vice Presidente. Mamamayang Pilipino ang gustong magpa-impeach sa ating Vice Presidente. So pag ginawa ni PBBM yan tanong na yan, para niyang sinira yung kanyang political career bilang presidente at ama ng bansa. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Paho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan. Baklasing tanong yan. The Senate has no choice. The House has no choice. Tama. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Diba? At kung hindi nila ipatakbo yung proseso, then they are delinquent in their duties. That's diba? why they just have, that's what I meant. The House has no choice. They have to proceed with the impeachment complaint. The Senate now has no choice. They have to try the impeachment complaint. Saka pag ginawa ng presidente yung tanong, tandaan nyo to mga kababayan, pag ginawa ng presidente yung tanong, parang hinarangan niya yung due process. Kaya nga mga kababayan, ito yung sinasabi ni PBBM, ang iginigiit niya dito, napakaikli lang naman eh. Ang ipinipilit dito ng presidente, yung due process. Na i-file na yung impeachment, gumagana na yung proseso. At yun ang dapat masunod. So making pakiusap doing that, it won't change anything. It won't change anything. They still have to have a trial. Diba? John Ayu, People's Journal. Sir, natapos na yung session kahapon ng Congress. Magpapatawag po ba kayo ng special session para so that the Senate can proceed with the If the impeachment trial? senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. Tama. They're not yet ready. Wala pang Galing ni request PBBM. ngayon, sir. Huh? Wala pang request as we Napakaaga speak. naman, they just got it yesterday. Thank you, sir. No. Ann Soberano, Bombo Radio. Sir, good afternoon. Just want to get your thoughts lang, sir. May kumakalat kasing mga issue din na may mga kapalit na ayuda po. Yung mga pumirma pong mga congressman sa impeachment ay binigyan po daw ng ayuda. Your thoughts on this? Baka sakali, sir, na diversionary tactics or they wanted to undermine yung credibility pa ng House? They're undermining the process by saying that all this, that. Yeah, I've heard also the assertion that may ganon.
I don't think so. Overwhelming ang boto pumirma. At yung sa ano ba yung pumirma 215. Ang pagkaintindi ko that meron pang mga congressman na gusto sanang pumirma pero out of town. So hindi sila makapunta para pumirma. In fact, nagtatanong ang iba kung pwede e-signature. Mukhang hindi pwede kasi kailangan ka sa harap ng section at saka naka-isusumpa at saka naka-notarize. So, but I don't think that kind of two-thirds of the Senate, 306 sila, they got 215. So just a little bit over two-thirds, hindi mo makukuha sa ganung klaseng kaya nga, sa sistema. paayo-ayuda. Tsaka mga kababayan, ito kaya kasi pumutok yung isyong yan, to be clear, parang may nag-post ng fake news na ginamit ang pangalan ng isang congressman. Nakalimutan ko yung pangalan ng congressman Ginamit ang pangalan ng isang congressman, mga kababayan, and then nag-post ng ka-fake news na ipinapakalat na kapalit daw po ng perma ay may mga ayudang matatanggap yung mga kongresista. Ngayon, yung congressman na nakalagay dun sa quote-in-quote, nagsalita na wala daw pong katotohanan yon at mismong minarkahan niya ng fake news yung post na kumakalat, nakapalit ng ayuda yung mga pagpirma ng mga kongresista po natin. So, ibig sabihin mga kababayan, yung kumakalat na ganyang klase ng usapin, yan po ay yung siguro yung mga nagpakalat niyan kontra impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Siguro mga kababayan ganon. Kaya nila ipinakalat yan, gumamit pa sila ng isang kongresista na wala namang idea kung bakit nakalagay yung kanya mukha doon and then may quote-in-quote na nakalagay na may bayaran na nangyari, may ayuda na nangyari, kaya pumirma yung iba mga kongresista. At ngayon yung kongresista na yon mismong nagpaliwanag at nagsalita publicly na wala daw pong ganon. Walang ganon na bigayan ng ayuda or walang kapalit na pera yung pagpirma ng mga kongresista. Tsaka hindi nyo madadala sa pera-pera yung ganong kadami na mga pumirma. Ano po, ipagpatuloy pa natin? I know. I've been in Congress. I don't think that way of operating would have worked. Certainly not to the extent that you get 215 signatures. Ana Badjo, GMA News Online. Good afternoon, sir. Sir, may we just get your thoughts on the statement of Representative Paulo Duterte that the impeachment was just an abuse of power and political persecution? What else would he say? Alam mo naman sabihin na tama lahat yan. Dapat talaga siya. It's nothing surprising. We've heard these statements from Congressman Pulong before. I just see his reaction to that. But by Pulong Duterte about Sara Duterte. So not exactly surprising. Okay? Thank you, sir. Sir, we have... Wait mga kababayan, gusto ko kasi may resibo tayo pag nagsasalita tayo. Wait, lapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko kanina. Pinagmula ng fake news na yon. Eto yan. Yan. Gusto ko kasi may resibo tayo. Bumoto sa impeachment ni Sara Duterte kapalit ng limpak-limpak na budget. O yan po ang sinasabi nung post na ito ng The Working Congressman na Ito mga kababayan, pakita ko muna sa inyo Ito yan. May nag-post kasi ang pangalan ng page, The Working, The Working Congressman. And then ang nakalagay na dito, ang nakalagay na mukha ng kongresista ay si Congressman Lordan Suwan. Ngayon, etong si Congressman Lordan Suwan nag-post din. Ito yan mga kababayan, pakinggan muna natin itong sa ating isa sa mga kapatid natin na nagsasalita. Umabot ng 90,000 reactions. Pero ito... Kita nyo kung gaano katindi yung ka-fake news na ipinakalat na to. Umabot ng 90,000 reaction mga kababayan. After posting to, 17 hours. Umabot na agad ng 90,000 reaction. 90,000 90,000 reaction. Ibig sabihin, milyon na yung nakakita niyan. At pinaniwalaan nila etong kumakalat na balitang ito. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito po pala ay nagpapanggap lamang. Kunyari, siya ay si Kong Lordan Suan. Pero po, hindi po talaga totoo. So, pinost na ni Kong Lordan Suan sa kanyang page na fake news po. Yung pong lumalabas na yan. Okay? Ayan. Mismo yung account, Attorney Lordan Suan, sabi dito, it has come to my attention that a post from the page, fake page,
the working congressman is circulating online. I never issued that statement na ganon, etc. Mga kababayan, and then minarkahan niya ng fake news. Ayun no, napakaliwanag, fake news po yung kumakalat na balitang yan. Okay? So, hindi po totoo na sinasabihan niya yung kanyang constituents na, uy, marami tayong ayuda kasi bumoto ako ng yes doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya, ito po, it only goes to show the power of fake news. Okay, ito pong explanasyon ni Kong Suan, hindi ko alam kung ilan yung makakakita, pero yung post na isa dun sa The Working Congressman ay umabot na po ng 90,000 reacts. So, napakarami na po ang nakita. Yan po ang problema natin sa fake news, na hindi naman siya talaga yung nagsabi. So, kailangan po talaga merong opisina na 24/7, chine-check lang po pag merong mga nagva-viral na ganyan. Tatawagan si Lordan, totoo ba to o hindi? Kasi po importante yung bilis ng response. Kaya po 24/7, Fake News Monitoring Office. Pag merong nag-viral na ganon, katulad nung post ko kanina, kailangan po ay may mag-iimbestiga kaagad, tatawag at ibubunyag na peke yung pong The Working Congressman na page. At mas maganda, makipag-coordinate sa ibang ahensya para matrace sino ba yung nagpakalat na yan. Sino ba yung admin ng The Working Congressman na yan. Kasi mga kababayan, tingnan nyo ha, ang may motibo lang naman na magpapakalat ng ganyan ay yung mga anti-impeachment laban po sa ating Vice Presidente. Ano po, yan lang naman na may motibong magpapakalat ng ganyan. Yung mga pumapabor na ma-impeach itong si Sara, hindi naman sila magpo-post ng ganyan. Tandaan nyo po yan. Bakit nga iniimbento at sinisiraan si Suan at sinisiraan ang Kongreso dahil inimpeach si VP Sara? Yan po ang problema sa fake news. Yan po ang iniimbestigahan ng kamera kung saan tayo po ay naging resource person. Like I said po, ang aking panawagan, magkaroon ng 24/7 Fake News Monitoring Office para po meron kaagad sumasagot at tumutugon sa ganyan. At meron nagsasabi sa publiko na, oy, tinawagan namin si Lordan Suan, hindi sa kanya yung page na yan. In fact, aaralin namin kung sino yung nagpapakalat ng fake news na yan. Kasi po, talagang intensyon ng fake news na mandin lang ng tao. Tama. Yung post na yon from The Working Congressman. So, dapat po talaga maimbestigahan. At yan po ang very clear example kung paano po sinisira yung bansa po natin ng fake news at kung gaano po kadami yung naniniwala without verifying kung ano ba talaga yung totoo. Ayan mga kababayan, ayan yung tinutukoy ko sa inyo na ginamit yung mukha ng isang congressman, pinapakalat na may mga 20 million ayuda na ibinibigay kapalit ng pagpirma para ma-impeach etong si Sara Duterte. Wala pong katotohanan yan. Kasi yung mismong congressman na ginamit, etong si Congressman Lordan Suan, nagsalita na po siya at mismong sinabi niya na fake news po yung nagsisirculate sa social media na may bayarang nangyari kapalit ng pirma. Ano po, so eto, balik tayo dito. Yan, pagpatuloy natin. Gusto ko lang kasi may resibo tayo. Pagka nagsasalita tayo, mahirap kasi pag wala. Quevedo from Tribune. Sir, may I ask you, do you agree that somehow your opinions or statements has influenced certain members of Congress? Like somehow, sir, parang reverse psychology, like sending a kind of signal? Well, it did because none of, like I said, wala naman sa yung sasabi kong kaalyado namin sa House ang nag-file ng impeachment. Tama, kasi totoo yun. Pakiusap ko sa kanila, huwag na kayo mag-file ng impeachment. So hindi sila nag-file ng impeachment. Ang nag-file ng impeachment, ibang grupo. Hindi mo masasabi yung grupo yung kaalyado ko. Tama. So they just did what they felt was correct. Saka mga kababayan, tandaan nyo, yung ibang grupo na nag-file ng impeachment laban po kay Sara Duterte ay mga kritiko ni PBBM. Kaya hindi pwedeng sabihin na pinakiusapan ng presidente yung mga yon para mag-file o kinontrol ng presidente yung mga yon para mag-file ng impeachment at ma-impeach etong si Sara. So wala pong katotohanan yan. Kasi si Franz Castro, mga kababayan, hindi naman yan Marcos loyalist. Sina Arlene Brosas, hindi naman yan mga Marcos loyalist. Mas lalo na mga kababayan, si former Senator Laila de Lima, hindi naman panatiko yon ni PBBM. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may kinalaman ng presidente dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Was needed to be done. Thank you, sir. Thank you. Sir,
Heidi Sampang, DZAS. Good afternoon, Mr. President. I know nag-i-start pa lang naman po ito, pero gaano po kaya tayo kahanda sa economic impact po ng impeachment trial at posible po kasi itong makaslow down sa atin pong momentum? I doubt it very much. Hindi naman siguro. Wala akong nakikita magiging effect na gano'n. Basta't patuloy yung ang ating pinaplano, ating mga strategy tungkol sa investment, tungkol sa mga bagong structural changes. Ang ano kasi dapat dito mga kababayan, ang itinatanong kasi dito, kung ano yung magiging aksyon ng gobyerno kapag gumawa ng hakbang na panggugulo yung mga taga-suporta nitong si Sara Duterte. Pagka sakali na pinag-uusapan na etong impeachment, itong si Sara, nasa impeachment trial na, at kapag ka na-impeach etong si BP Sara, ano kaya magiging aksyon ng gobyerno kung sakali na magsagawa ng kaguluhan ang mga kaalyado at mga kasamahan nitong mga Duterte? Yan ang magandang tanong mga kababayan, dapat hindi paulit-ulit. Just na lagi kong pinag-uusapan. But yun lang naman ang tinitignan ng investor rin. So I don't think it will have any effect. Okay, thank you, sir. Yeah. Julie Aurelio, Inquirer. Good afternoon, sir. If I may recall your statement last year, prior to the filing of the impeachment complaints, you said that you didn't want impeachment complaints to be filed because it would only distract legislators from doing their jobs. It will not serve or benefit any Filipino. Given that, what's your guidance to Congress so that they won't be? I do not give guidance to Congress. But how do you solve how do you solve the problem of not distracting them from their job? You give me far too much credit that I can tell congressmen to do this and to do that. I cannot. I do not. Kasi paulit-ulit lang kasi yung tanong mga kababayan na gusto kasi nilang palabasin na may kinalaman dito ang presidente. Hindi naman kasi pwedeng ganun. Ano po kita nyo mga kababayan na kahit ipitin si PBBM sa tanong na yan, paulit-ulit pa rin sinasabi ni PBBM na wala siyang kinalaman dyan. Hindi niya kinukontrol ang Kongreso. Kung ano yung due process, yun ang dapat masunod. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Give guidance to Congress. We are independent of each other. Of course, we talk to each other about all kinds of things. But hindi ko kaya sasabihin, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin. Hindi ko kayang gawin yun. And I don't even attempt to do that. So let's be very clear there. Sure, when I'm talking to them, they ask my opinion. I give them my opinion. But it's up to them to take it or not. You cannot call it guidance. But are you not afraid that it might derail your effort or it might derail priority measures in Congress because because the Senate will be busy with the impeachment? So slowly, please. I cannot. Are you not afraid that you were afraid before that the impeachment process might derail or might sidetrack the priority measures of your administration? Given that this is already happening, are you not fearful or afraid that it might actually come to pass? Your fears from before. What did we talk about 80% of the time today? Impeachment. It happened already. It's happening already. Tama. Imbis na pag-usapan natin ang agrarian reform, imbis na pag-usapan natin ang climate change, we're talking about impeachment. So what you're asking is, I'm not afraid it's about to happen. It's happened. Nangyari na. Today, we're talking about it. Totoo mga kababayan. Paano pa matatakot si PBBM? Nangyari na nga. Impeach na nga mga kababayan si Sara Duterte sa Kamara. At saka tingnan nyo mga kababayan mostly ng pinag-uusapan ngayon 80% impeachment ni Vice President Sara Duterte. At tingin ko dito mga kababayan sa 100%, pagpalagay natin 80% mga kababayan pumapabor na ma-impeach etong si Sara at 20% naman yung hindi pumapabor. Yan ang tingin ko dyan mga kababayan. So ngayon, kailangan masunod yung 80% na yon. At ang panawagan ng 80% na yon, ipaubaya sa Senado yan, gumulong na yung due process, managot ang dapat managot, yun na yun. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Impeachment the whole time. Okay, sir. Last na lang, sir. When you gave those, when you uttered those words that you're not in favor of impeaching the Vice President, that happened when it was not yet filed. Dapat kasi mga kababayan ganito, kung sakali na maging matagumpay yung hearing ng TRICO, magkaroon ng code and ethics, yung mga vloggers, dapat magkaroon din kami ng credit na pwede kami mag-interview na katulad nito. Ano po sa Malacanang at saka sa Senate at saka sa Congress. Dapat ang mga vlogger kung sakali magkakaroon ng may susundin na code of ethics mga kababayan, dapat meron ding kaming credit mga kababayan na makapasok sa Malacanang para makapagtanong.
Ano po, sana may ganun din. Kasi napakaganda, maraming pwedeng itanong na magagandang tanong mga kababayan ng hindi pa ulit-ulit. Kasi ang mahalaga dito, dapat mapakinggan din ng taong bayan yung side ng gobyerno kung ano ang possible na gagawin nilang action kung sakali na magsagawa ng kaguluhan yung kampo ng Vice Presidente. Kasi pihado mga kababayan, pagpaplanuhan nila to, ano po, once na ma-impeach itong si Sara Duterte, gagawa sila ng malaking gulo dito. Ano po, na kung saan, para lang maipakita na tumututol sila na ma-impeach yung kanilang Vice Presidente. Dapat na itanong din yan at dapat aware din ang taong bayan kung ano yung response ng gobyerno po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. You made that clear, very clear. And yet, you did say that it is Congress's constitutional duty to let the process go, to let the impeachment process proceed as constitutionally mandated. However, the outcome is actually contrary to what you actually want, which is not to impeach the Vice President. No, where is the contrary? Where is it contrary to what I said? Because you don't. Your thoughts was you do not want the Vice President to be impeached. That's what you said before. Oh, so that's given that, do you feel that don't you have any ill feelings towards congressmen who led to the transmittal of the impeachment articles to the Senate? The congressman with who I'll just repeat it again. Lahat ng natatawag kong kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Kaya nga. But they signed it, sir. Huh? But they signed it. Because it's already there. Naandyan na yan. Nandyan eh. Ano bang gagawin nila? Ulit. And there was a very clearly a large bloc in Congress, at least 215, who wanted to sign the impeachment. They did not file a case because I asked them not to. Paikot-ikot na tayo. I'm sorry? Mr. President, did you not ask them not to sign the impeachment complaint? Since sabi niyo po na napakiusapan niyo sila. Nobody filed. None of the members of the parties that we are in alliance with filed an impeachment complaint. Yes po, sabi niyo napakiusapan niyo sila na wag mag-file kaya wala pong nag-file na kaalyado ninyo. Hindi niyo rin po ba sila napakiusapan na wag mag-sign dun sa itinransmit sa Senado? Ay, wala na akong pakialam doon. Tama. It's already in the House. That's the House decision. Yung congressman ang magde-decide kung ano yung gagawin niya. At saka eto tandaan nyo pa mga kababayan palagi. Kasi dyan iniipit ang presidente eh. Tandaan nyo to palagi mga kababayan. Kapag ka na-file na yung mga impeachment complaint, uulitin natin yung sinabi ni PBBM. Umuusad na yung proseso mga kababayan. At kapag ka kinumbinse ni PBBM na wag pumirma yung mga kongresista, ano po mga kababayan, ibig sabihin hinarangan ng presidente yung proseso. Ganun lang kasimple. Kapag ka na-file na yung mga impeachment complaint, gumagana na ang proseso. Pag kinausap niya yung mga kongresista na huwag kayong pumirma dyan, ibig sabihin hinaharangan niya ang proseso. Pangit tingnan yan mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ang gusto kasi nilang mangyari dito, ibigay lahat yung credit mga kababayan sa presidente na may kinalaman ng presidente sa pagpapa-impeach dito kay Sara Duterte. At gusto nilang palabasin dyan mga kababayan na may kakayanan ng presidente na kontrolin yung impeachment at utusan yung mga congressman na wag nang pumirma, wag nang ipa-impeach etong si Sara. Alam niyo masyadong bias yung tanong na ganyan. Diba mga kababayan? Kasi gusto nilang palabasin na may kinalaman ng presidente dyan. Buti na nga lang magaling si PBBM sumagot eh. Kasi ang sinasabi ni PBBM dito, umuusad na nga ang proseso. Alam nga naman pakiusapan niya yung mga kongresista na harangan yung proseso. Diba sa pamamagitan ng wag pumirma. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Dahil pananagutan nga ng House of Representatives yan. Kaya nga, you keep this constant implication that I am somehow giving. Eto mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, eto kasing etong congressman, may independent body ito. Hindi ito hawak ng Malacanang. Ang Senado ganun din. Ang Ombudsman ganun din. Ang COMELEC ganun din. Yan ang pagkakaalam ko mga kababayan ha. Pakitama na lang ako. So ngayon, ano ang papel ni PBBM para pakailman yung trabaho ng Congress? Diba mga kababayan? Yan kasi ang pagkakaalam ko, independent body, etong kamara. Kaya walang saklaw dyan ang presidente. Hindi niya pwedeng harangin yung impeachment kasi nga may due process tayong sinusunod. Ano po, ipagpatuloy pa natin.
giving instructions and making utos do this and do that and do that. It's not the case at all. That's not how it works. Not at all. Not at all. Thank you very much, Mr. President. All right? Okay na tayo. Oh, sige. Thank you. Okay, see you next month. Yan mga kababayan ha. So eto, ay may nagtanong pa atang isa. So mga kababayan, ayan na, napakaliwanag naman ang sagot ng presidente dito. Unang-una, walang kinalaman ng presidente dyan sa impeachment. Ang sinasabi ng presidente dito, may due process, yun ang dapat masunod mga kababayan. At hindi niya pwedeng pigilan yung pag-usad ng impeachment. Napakaliwanag nung sinabi ni PBBM. Once na na-file yung mga impeachment complaint, kailangang umusad yan, may due process na, at hindi niya pwedeng pakialaman yon. Ano po, ganun din sa Senado mga kababayan. Pero kung ang Senate ay magre-request ng special session, hahayaan niya, bibigyan niya mga kababayan. Ganun lang kasimple. Ano po, at maliwanag din na hindi nakikialam ang presidente